Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Bukas ay magaganap na ang preseason game ng Los Angeles Lakers at ng Phoenix Suns. Dalawang team na may mga significant na pagbabago na ginawa sa kanilang roster. Sa Lakers ay masusubukan ng payat na version ni Luka Doncic at ang kanilang dynamic na number 1 pick sa kanyang draft class sa si DeAndre Ayton. Inaasahan nga na magaganap na ang kanyang Lakers debut bukas kasama si Jake LaRavia. Habang si Marcus Smart mga kaibigan ay questionable pa nga ang status dahil sa existing minor Achilles injury. Si Gabe Vincent ay may iniinda din na injury sa kanyang tuhod at ganun din si Ado Thierry na sumailalim sa isang surgery noong Marso. Si LeBron James naman ay hindi inaasahan na maglalaro sa game na ito dahil sa glute nerve irritation. Habang sa Phoenix Suns naman ay unang pagkakataon natin na makikita sila Jalen Green, Dillon Brooks, Mark Williams at rookie Kaman Maluwach na maglaro para sa team na ito. Inaabangan ng madami kung kumusta ba ang magiging dynamic ng duo ni Jalen Green at Devin Booker na parehong score first type of player. Isa lang nga ang bola mga kaibigan, yun nga ang major concern ng mga fans sa kanila. Habang andun din nga ang anticipation sa pagiging point guard ni Devin Booker at kung nag-improve na ba siya dito. Expected na mga 15 to 25 minutes lamang lalaruin ng starters ng dalawang koponan. So sa mga tatalpak nga ay pag-isipan nyo nga ng mabuti ang inyong mga itataya. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si Kevin Durant naman ay masaya sa kanyang bagong team, sobrang bilib nga siya kay Amen Thompson mga kaibigan. Ibang level nga daw ang athleticism nito at ang bilis ng second jump nito ay walang katumbas. Ibang-iba nga daw kapag pinapanood mo lang ito sa TV at kasama mo na sa ensayo. Humanga din si KD sa pagkakaisa ng team na ito at sinabi niya na pwede ka nga daw maging totoo dito nang walang nasasaktan at nagtatampo. Sobrang connected nga daw ang team na ito lalo na si Sengun at Amen Thompson. Kung ito nga ang sinasabi ni KD, si Booker naman ay sinabi niya no media day na hindi sila naging connected last year at yun nga daw naging problema nila. Kaya naman talagang nakakapanibago nga ito kay Kevin Durant. Masaya din nga daw siya under coach Ime Udoka dahil naiintindihan nito kung ano ang kaya niyang gawin sa isang team at hinahayaan siya nito na maging siya kaya naman talagang komportable siya sa Houston Rockets. Obviously, masaya ang mga fans ng Houston Rockets sa kanilang mga naririnig mula kay KD. Subalit ang mga haters si Kevin Durant ay sinasabi na sa una lang nga daw yan at palagi naman ganyan si KD sa umpisa at dahan-dahan na nagbabago hanggang sa hihingi na nga daw ito ng trade kapag nagkakalabuan na ang mga sitwasyon. Sa palagay nyo ba ay Houston Rockets na ang final team ni Kevin Durant sa kanyang NBA career? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.